Gumawa ako ng laminated tracing workbook at ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. A5 nga pala ang size ng workbook na to at printed siya sa photo paper. At kung interesado ka rin gumawa ng ganito, ilalagay ko na lang yung link ng mga materials na ginamit ko sa description box. So una, nagprint ako ng layout sa A5 size na photo paper. Para maging A5 ang isang photo paper, hinati ko lang yung isang A4 sa dalawa. At since hindi borderless ang print ng A5 sa printer ko, so ibig sabihin nun, yung layout na ipiprint ko is may matitirang white sa mga gilid. At since colorful tong layout ko, ayoko nung may white sa gilid. Kaya ang ginawa ko, ginupit ko na lang din siya. At after ko siyang magupit, nilagay ko na siya sa laminating film. So itong laminating film na to is A4 size din. At para maging A5 din siya, hinati ko lang din siya sa dalawa. Ang ginamit ko ditong laminating film is 125 microns at yung photo paper naman is 200 GSM. Again, ulitin ko, yung mga materials na ginamit ko dito, kung anong brand at kung saan siya pwedeng mabili, ilalagay ko na lang yung link sa description box. So, after nga mailagay yung mga photo paper sa laminating film, ang next na, isasalang na ito sa laminator. At after ko ma-laminate lahat, binutasan ko naman siya sa wire binding machine. Ang ginagawa ko, bago ko butasan yung actual product ko, nagbubutas muna ako sa papel para makita ko kung sakto ba talaga yung magiging butas niya doon sa actual product ko. Kasi, pag napamali ka ng butas o sumobra or kulang, sayang na agad yung na-punch mo. Tapos ayan, nilagay ko na siya sa loop wire. Actually, nakailang try ako ng paglalagay dito sa loop wire kasi laging mali yung pagkakasunod-sunod niya. So, buti na lang after ilang try, nakuha ko rin yung tamang arrangement niya. So, ayan, nagkamali pa nga ako ng pagpwesto ng wire kasi nasa left side siya. Dapat nasa right side kasi doon ako masanay. So, ayun, ang ginawa ko, binaligtad ko lang siya bago ko siya i-press. At ayan, sinisigurado kong maayos yung pagkakalagay ng wire sa loob bago ko siya i-press para maayos ang maging output. Tapos yung excess wire, ginamitan ko lang siya ng plies. Pwede rin naman yung gunting lang, pero since may plies naman ako, yun na lang yung ginamit ko. At ito na nga po yung finished product ko. Thank you for watching. Bye!